Bilang pagpapatuloy na ating paksa tungkol sa Six-Day War noong June 5 to 10, 1967 na kinasangkutan ng Israel. Ito ay isa sa pinakamalaking modernong basihan kung bakit hanggang ngayon ay marami pa ring naniniwala na may makalangit na proteksyon pa o hiwaga na natamasa ang Israel sa nasabing digmaang ito. Sa mga relihiyosong diskurso, madalas itong i-frame na parang kwento ni David at Gulayat. Isang maliit at bagong tatag na bansa, pinaligiran ng dabuhalang alyansa ng Arabong bansa, ngunit nanalo sa loob lamang ng 6 na araw. So ang digmaang ito, ang mga bansang sumalakay sa Israel ay ang Egypt, Jordan at Syria. Yun ang kanilang alyansa. Yan ang tunay na kalaban ng Israel sa digmaang ito, na may suporta ng tropa at armas mula naman sa Iraq, Kuwait, Saudi Arabia at Algeria. Ang Iran ay hindi kasama rito sa digmaang yan. Sa katunayan, noong 1967, ang Iran ay pinamumunuan pa ng isang Shah, isang hari na maka-western, pro-west. At palihim pa nga itong kaalyado ng Israel sa ekonomiya bago pa naganap ang Islamic Revolution noong 1979. Ngayon, tanggalin natin ang belo ng hiwaga at tingnan natin ang purong militar na kalkulasyon, estratehiya at geopolitics kung bakit mabilis na nanalo ang Israel. Walang milagro rito. Ito ay purong agham ng digmaan. Sa una, ang strategic masterstroke, Operation Focus, ang unang atake. Nauna silang umatake. Ang pinakamalaking salik sa panalo ng Israel ay ang preemptive strike o ang pag-atake bago pa makagalaw ang kalaban. Noong umaga ng June 5, 1967, hindi hinintay ng Israel na pasukin sila. Kasi alam naman na Israel na nagdeklara na ng gera laban sa kanila ang Arab allies Hindi na nila hinintay na pumasok, sumalakay. Inilunsad na nila agad ang Operation Focus. Habang ang mga piloto ng Egypt ay nag-aalmusal at ang kanilang mga radar ay nakaupa sa oras na iyon para sa isang regular na inspection, lumipad ang mga fighter jet ng Israel ng napakababa, low altitude sa ibabaw ng Mediterranean Sea upang ang mga radar ng Egypt ay hindi sila mahagip. Ang kalkulasyon sa loob ng ilang oras, winasak ng Israel ang halos 85% ng buong air force ng Egypt, habang ang mga eroplano nito ay nasa lupa pa lamang, grounded pa, nasa lupa pa. Kasunod nitong winasak ang air force ng Syria at Jordan. Ang resulta, bago pa man makapagsimula ng totoong bakbakan ng mga sundalo sa lupa, kontrolado na ng Israel ang himpapawid, yung tinatawag nating air superiority. Sa modernong digmaan, kapag wala kang air force, ang mga tangke at infantry mo sa lupa ay para lang yung mga nakaupong pato. Yan sinasabi natin setting duck. Yan ang purong lohika na hindi milagro. Pero pansinin niyo, may makikita pa kayong mga documentary sa YouTube na pinalalabas na tila mahiwaga na parang may anghel pang bumaba na tumulong, nakisangkot sa digmaan na naman. Ito, pangalawang argumento natin o paliwanag o bahagi ng ating pagtalakay sa usaping ito. Ang kahinaan ng alyansang Arabo, kakulangan sa koordinasyon. Sa papel, mukhang dambuhala ang alyansa ng mga Arabong bansa sa kapanahon ng iyon. Ngunit sa realidad ng kalkulasyon, ang kanilang alyansa ay watak-watak at puno ng hinala sa isa't isa. Kaya mayroong naganap na piking impormasyon at propaganda. Noong araw na iyon ng digmaan, ang radyo ng Cairo sa Egypt ay nagpakalat ng piking balita na sinasabi na
napigilan o napatabang ng ng Egypt ang pag-atake ng Israel. At malapit na silang manalo. Malapit na manalo ang Egypt. Naniwala naman si Haring Hussein ng Jordan, sa propaganda na ito. Kaya nagutos siya na umatake rin ang Jordan. Ang hindi niya alam, durog na ang Air Force ng Egypt. Dahil doon, napasok at nakuha ng Israel ang West Bank at Jerusalem. Walang isang command center ang Arab allies. Kaya sila mahina. Walang totoong pagkakaisa mga hiniran ng Egypt, Syria at Jordan. At walang bansa, at ang bawat bansa ay nag-iisip para sa sariling interes. Kumpara sa Israel na may iisang sentralisadong pamumuno, iisang layunin, survival. At napakataas na disiplina ng mga sundalo. Pangatlo, ang intelligence. Yung mga nag-contribute ng pagkatagumpay ng Israel. Yung intelligence at teknolohiya. Ang gilas ng Mossad. Bago pa man magsimula ang 1967, ang intelligence agency ng Israel na Mossad ay may kumpletong blueprint na ng mga base militar or bunker at kahinaan ng kanilang mga kalaban. Hawak na ng Israel yun sa pamamagitan ng pagkilos ng Mossad, ng kanilang intelligence. Isang tanyag na halimbawa rito ay si Eli Cohen, isang espiya ng Israel na nakapasok sa pinakamataas na antas ng gobyerno ng Syria. Bago siya nahuli, nagrekomenda siya sa mga Syrian na magtanim ng mga puno ng eucalyptus sa tabi ng mga bunker ng mga sundalo sa Golan Heights. Yung Golan Heights, ito yung sa Mount Hermon sa Biblia, para may masilungan ang mga tao. Nung dinalaw ng digmaan ang lugar na iyon, ginamit ng Air Force ng Israel ang mga punong iyon ng eucalyptus bilang reference, eksaktong marker o target kung saan ang mga taga-punit ng bunker ng Syria ay naroroon. Yung mga sundalo ng Syria. Ang ika-4 na contributory factor sa tagumpay ng Israel na hindi naman hiwaga, suporta ng kanluran at ang doktrina ng kaligtasan. Ito yun. Ang Israel may hawak ng superior military hardware. Saan galing? Ngayon sa backup, dahil may backup sila, suporta ng kanluran, ang West, tulad ng France at United States. Sa aspeto ng teknolohiya at supply ay bastante ang Israel. Habang ang mga Arabo naman ay umasa sa armas na galing sa Soviet Union noon, na noon naman ay panahong yun ay hindi pa naging epektibo ang paggamit dahil kulang sa pagsasanay ang mga sundalo ng Allied, ang Arab. Bukod dito, alam ng mga Israelita na kapag natalo sila, mabubura sila sa mapa. Ang psikolohiyang ito, ang doctrine of no alternatives, ang nagtulak sa kanila na maging malupit, mabilis at kalkulado ang bawat galaw. Kasi pag nagkamali nga sila, talagang tuluyan silang mabubura sa mapa. Sa ating pagsusuri, ang higwaga ng 6-day war ay hindi nagmula sa langit, kundi nagmula sa militar henyo. Sa maayos na plano, military planning. Maingat na espiya at ang bintahi ng pag-atake muna. Yung surprise factor na ginawa nila. Ang mga teologo at propagandista ay ginamit ang numerong 6 upang itugma ito sa
6 na araw na paglikha sa Biblia para palabasing banal na kaganapan na naman. Ngunit sa lohika ng isang general, ito ay isang perpektong halimbawa ng isang bansang gumagamit ng siyentipikong kalkulasyon upang talunin ng isang alyansang kulang sa disiplina at koordinasyon. So dahil dito, nakikita natin kung paano muling ginawa ang dugma ang mga purong sekular na militar na tagumpay dahil sa mga nagpapakalat ng mga religious information upang patingkad din na naman na may divine intervention na naman ang nasabing gera. So, nilang tayo rito ng AI partner. Sabi niya, tingin mo partner, bakit mas madali at mas madali sa masa ang maniwala sa milagro? Bakit daw madali ang tanong ng AI partner, ganito. Sabi niya, sa tingin mo partner, bakit mas madali sa masa ang maniwala na milagro ang isang bagay kaysa sa pag-aralan ang komplikadong realidad ng estratehiya at geopolitics? Nasagot ko naman, sabi ko, partner, mas madali sa masa ang maniwala na milagro ang isang bagay kaysa sa pag-aralan ang komplikadong realidad ng estratehiya at geopolitics. Ito ay dahil sa may pagkatamad na katangian ng isip. Ang masa ay mahilig sa shortcut at makuha ang isang bagay na walang kahirap-hirap. Di ba? Yan naman talaga ang literal na gusto ng tao. Okay, sabi niya, eksakto partner, ang tinutukoy mo ay isang universal na katotohanan sa psikolohiya ng tao. Ang ating utak ay natural na naghahanap ng energy efficiency. Sa siyensya, tinatawag natin itong cognitive miserliness o ang pagiging kuripot ng utak sa enerhiya. Sabi niya, mas madaling tanggapin ang isang handang kwento kaysa sa magsunog ng kilay para sa mag-analisa. Sabi niya, kung himay natin ang mekanismo kung bakit patok na patok ang shortcut ng milagro sa masa, makikita daw natin ang 3 pangunahing dahilan. Dahil 12 minutes na, mahaba ng gusto ang ating video, ay pansamantalang puputulin natin. Abangan niyo na lamang po ang ating kasunod na pagpapatuloy ng ating paksa na kung bakit mas gusto ng tao ang mekanismo ng milagro. Mas gusto nilang paniwalaan yon kumpara sa isipin ang mga scientificong strategy sa mga kaganapan. So yun po ang kasunod nating paksa. Once again, the power of the brain be with you always.